I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello. Sa mga Marcos loyalists and supporter, mga best, tingnan nyo ito. Mayroon akong upload videos update sa inyo. Bakit? Nako, diba, nagre-rally sila dyan. Isa dyan yung si Attorney Chunggo, no? Na mahilig mamintas. Ang kakala mo naman napakagwapo. Diba sabi niya yung pagkapanalo daw ni Pangulong Marcos Jr. ay nandaya, no? Kagawan daw ni FL, ganun, no? So dahil dito mga kababayan, ito si Attorney Vic Rodriguez. Pero alam niyo ito si Attorney Vic Rodriguez, ang pagkakamali niya, sumasali-sali dyan sa mga salot kasi. Kaya pati tuloy siya, nadadrag ang pangalan niya sa kahihiyan, no? So, sana mag-isip-isip na lang siya, no? Gamitin niya ang pagkaabogado niya na for being, a professional lawyer. Talagang, dapat hindi siya makikisali sa mga asong kalye. Sinuplan niya dito si itong Lucifer na ito. Itong bowa na ito na na buwetre, na babaeng ahas, mga kababayan. Ito talaga original na ahas ito si Malukaluka. Kung pwede lang sana magkita kami doon sa Luneta magmano-mano kami sa bunutan. Ang yabang-yabang, kala mo kung sino. Feelingera talaga Ang galing talaga nila mamintas sa First Lady. Ang kala mo, ang gaganda nila. Wow, grabe. So dahil dyan guys, pinagmumuka ni Attorney Vic Rodriguez sa mga yan na ang pagkapanalo ni Pangulong Marcos Jr. hindi produkto ng Smartmatic. Bakit? Ito, basahin natin. Sabi po ng Global Daily Mirror, courtesy ng Global Mirror ito guys. Ayan see? Ang sinabi dito mga kababayan, PBBM election win is not a product of Smartmatic. Attorney Vic. Ayan malinaw yan Republic of the Philippines. Ito pakinggan nyo. Ang sinabi niya. Walang dayaan na nangyayari. Totoo yan, maskin ako. Papatunayan ko po yan sa korte. Talagang pupunta ako. Kahit ano mangyari, walang pipigil sa akin. Dalhin ko lahat ng video ko sa Kalye Survey para lang to protect our President Marcos Jr. Pagdating sa mga ganyan kaya subukan lang ni Attorney Chunggo. Ako mismo talaga pupunta ako. Ako seryoso ako Sabi po dito, former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez brutally tells political blogger Claire Contreras, ayan, popular noon. Hindi naman popular yan. Puro toxic man yung content niya, no? Yan si Mahar Luka-Luka, the President Bongbong Marcos victory in the mid-election 2022 election, ayan, was not product of service provider Smartmatic. Yan. Malinaw siguro yan, guys, In all honesty, to be brutally frank about this video, Mahar Luka-Luka, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos Jr. ng Smartmatic dahil nakita ko ang pinaghirapan ko natural, campaign manager siya. Kaya alam niya yan. Hindi ako natutulog nga kasi lahat kami that time, kahit kami mga supporters ni Pangulong Marcos Jr., talagang todo kayo din kami na para ay promote ang aming mahal na Pangulong Marcos Jr. Kasama yan si Garutay na i-promote namin sa Kalye Survey yan. Diba? So, sabi po niya dito, pinaghirapan ko hindi ako natutulog nga. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman ko pwedeng i-apply dito sa kampanyang ito noong 2022. Binuhos ko lahat. Binuhos ko bluntly si Rodriguez in online interview with the controversial online personality and shared by the former on his verified Facebook page on April 25, 2024. Malinaw yan. Ibig sabihin, nung isang araw lang. The ex-cabinet official was Marcos campaign manager, during the hotly contested battle for the presidency, which he won via landslide, cleansing over 31 million votes and soundly beating his rival then Vice President Leni Robredo pala. Di ba? Malinaw po yan. Talagang landslide talaga si Pangulong Marcos Jr.
Kahit saan nyo ang gulo titingnan, walang pandaraya dyan. Nako, kayo lang, gawa-gawa nyo lang kasi yan, mga bitter kayo no? Now, if you have a proof, then present it. Saan nyo? Sige! I-presento nyo yung mga ebidensya nyo kung talaga mayroon. Paruhan naman tayo, abogado, titingnan ko rin at kung paniwala, baka pag-isipan ko. He says point blank, adding, kung dinagdagan yung boto niya, wala pa akong conclusion ngayon dyan. Until and unless I see proof that could establish na nadagdagan o dinagdagan yung boto niya, maaari akong maniwala. I don't think nangyari yun. Walang dagdag, walang dumagdag. Nagiging fair ang eleksyon nung that time kasi magaling Magaling yung mga humawak sa Smartmatic, no? Kumbaga, walang dayaan. Rodriguez firmly believes Marcos is the true winner. Natural! Pero, sasabihin mong produkto siya ng Smartmatic, hindi. Yan hanggang ngayon. Titindigan ko, nanalo si Bongbong as a president fair and square. Nanalo si Pangulong Marcos, siya ang totoong Pangulo. He assert. Ayan, no? Ayun po yun sa kanyang interview. See? Paano yan? Ito para ito kay Attorney Chungo. Paano yan, sir? Ikaw ang malakas na magsisigaw-sigaw sa pre-rally nyo na nanandaya si Pangulong Marcos Jr. Paano yan? Sagutin mo nga si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Chungo. Ayan guys, ulitin natin. In all honesty, to be brutally frank about this video, Maharlika, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Pinaghirapan ko If you have a proof, then present it. Hanggang ngayon, titindigan ko, nanalo si Bongbong as a president, fair and square, siya ang totoong Pangulo. Mamamayang Pilipino, 31 million. Kung mayroong umatras doon, ilan lang. And this is it. Ika nga, ito, ang katunayan. Diba? Paano yan ngayon? Maluka-luka. Ano nga masasabi mo dito? Kayo, galing-galing mo talaga gumawa ng fake news. Siguro yung pagmumuka mo fake. Mabuti na na-attempt mo yung ganyang klaseng nagpapakalat ng fake news. Nasikmura mo sa sarili mo. Yung manira ng tao. Kampon ka talaga ng ng may sungay kahit kailan. Kasama mo yung Chunggo na yan. Ang lakas loob magsabi na tawag dito na may nandaya kasi hindi naman totoong Pangulo. Sasabihin niya si Sara ang naging utot nyo. Sino mo naman kapag sabi na siya ang magiging Pangulo nyo? Sige nga. Dahil din sa amin, pinopromote din namin yan sa mga Marcos loyalists. Kaya halos siyempre naging landslide din siya. Biro nyo yun. Sa mga score niya, yung mga votes niya, ay galing sa mga Marcos loyalists yun. Diba? So, ibig sabihin, ang 31 million, kung ikumpara mo sa boto ni Inday Garotay, mas maraming Marcos loyalists. Diba? Kasi yung 32 million, mga DDS yun, yung excess noon. Diba? Kasi ang mga DDS, hindi binoto si Pangulong Marcos Jr. Yan ang katotohanan. Hindi talaga binoto yan. Dahil kung binoto ng DDS, supposed to be, pareho sila ng vote ni Sara Garotay. Pero hindi So ngayon, yung kayabangan nyo na sinasabi nyo, see you on 2020, tingnan natin. Tingnan natin kung saan kayo malalagay niyan. 'Di ba? Yan po ang katotohanan. Mismo ang dating ES ng Pangulong Marcos Jr. si Attorney Vic Rodriguez ang magpapatunay na walang dayaan. Bakit? Kasi sa aking opinion, sa aking nakikita, ito lang sa akin lang mga kababayan yang sa Smartmatic yan, ang pinakadelikado dyan na mandaya ay ang naghander ng Smartmatic. Ibig sabihin yung mga taong itinilaga dyan. Kasi yung machine na yan, kahit anong ipakain mo sa kanya, bibilangin niya yan ng mabuti. Unless, kung yung humawak na yan, dagdag bawas ang ginawa niya, wala tayo dyan. Yan ang pinakadelikado. Like for example, si Juan at saka si Pedro naglaban sa pagka-presidente. Ngayon, ito si Juan, matinong tao, lumaban ng patas. So, ang ginawa niya ngayon,
yung vote ni Juan ay talagang nangunguna. Ngayon, ang malaking problema, ito si Pedro, yung in charge sa Smartmatic, yung mga tauhan dyan ay konektado kay Pedro. So si Pedro, kaya niyang manipulahin itong mga tao dito na malapit sa kanya dito sa Smartmatic. Pwede niyang sabihin, gawan mo ng paraan para akong manalo. So ito naman yung mga tauhan dito, nakikinukutsaban ni Pedro, kaya nilang manipulahin yung boto na pwede nilang bawasan, pwede nilang dagdagan. Sila ngayon ang may kagagawan, hindi po si Smartmatic. Sa akin lang yan, guys, sa akin lang. Kasi si Smartmatic, once na ipasok mo yung vote papers, bibilangin niya ng maayos yan eh. Kaya lang ang problema yung humawak. Kasi mahaba ang kamay nito mga ito, 'di ba? Lalo't kung kakampi kay Pedro, natural, mga kababayan, kaya nilang dayain si Juan. Ganun lang po yun eh. Yan ang aking nakikita. Ang problema dito, yung mga na-in-charge doon. Kaso lang, yung in-charge dito sa last 2022 sa Smartmatic ay matitinong tao. O, di ba? Hindi pwedeng dayain si Pangulong Marcos Jr. dahil napakalayo ang agwat nila ni Leni Robredo. Mahirap dayain yan. Sabi ko sa inyo, unless lang kung 200 plus lang kayang manipulahin ni Pedro. Yung mga tauhan ni Pedro dyan, yung kakilala niya, kayang manipulahin yan. Pero dahil sa milyon-milyon, ako, Sus Maria Joseph, hindi kayang dayain yan, guys. Sa totoo lang. Yun ang akin lang nakikita dyan. Wala sa Smartmatic. Dito sa mga humahawak ng Smartmatic, may problema. Mahaba ang kamay. Kaya kung mamimili kayo mga in charge dyan, yung talagang matinong tao na hindi kayang mandaya, hindi kayang dagdag bawas. Ganun, di ba? Yung 2016 nga palagay ko lang doon sa aking kapalagayan lang tinanggalan ng boto si Pangulong Marcos Jr. Kaya naungusan ng kalaban. O, di ba? Tinanggalan. Mismo nung nakatalaga, malamang. O, di ba? Ako sa akin lamang 'yan, sa aking kaisipan lamang 'yan, Wala akong binanggit na tao. So anyway, guys, anong kapalagayan nyo? So siguro malinaw sa atin lahat 'yan, si Pangulong Marcos Jr. nanalo yan bilang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng taong bayan. 31 million mahigit. Hindi po si Smartmatic ang nagpapanalo sa kanya, kundi ang taong bayan. Si Smartmatic, nag-ano lang yan, nagbabasa lang ng bilang, ng maayos. Sapagkat ang Diyos that time ay nakabantay. Walang daya, malinaw yan. Kung may mangdaya, yun yung mga nag-in-charge yan, 2016, malamang. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Thank you for always supporting our channel and of course our beloved President Marcos Jr. Okay, tuloy-tuloy po, no? Yung mga salot sa lipunan, hayaan nyo silang magpakasalot. May naghihintay sa kanilang kaparusahan yan. Yan malinaw po yan yung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez. Atty. Glenn Chong, paano yan? Sagutin mo ito. Sagutin mo ito para mas maganda. Di ba? Abogado sa abogado. Thank you guys. See you again. God bless Philippines and boy and baboos.